Congratulations! Tony Pangilinan and Bel Mariano, mga Don Bell fans at mga supporters ay masayang-masaya kasi nga naman, pero mo ba namang dalawa lang dito sa Philippines? Dalawa lang ba? Oo, yung kay show ni Vice Ganda at saka yung movie nilang Inconvenient Love, starring Tony Pangilinan and Bel Mariano ay napakagalan niya sa katapos lamang na content, ano ba to yan? Content Asia Awards na ginanap nung 2 weeks ago sa Thailand. Pinarangalan ng pelikula nilang Inconvenient Love ng Best Asian Feature Film or Telenovela. Telenovela. Taray, no? Oo, nakakatuwa. Kung inyong matatandaan mga ka-Don Bell fans natin, supporters dyan, ito yung kauna-unahang movie after pandemic. Actually, nasa pandemic pa na medyo lumuwag na yung pandemic na pelikula ng Star Cinema na ipinalabas sa mga sinihan. Ayun. Diba? So, talagang sumugal ang ABS-CBN at Star Cinema na ipalabas nila yung yung pelikula na yan na para bumalik yun yung sa pagpapanumbalik na sa pagsisikap na ibalik uli yung usual nating pagpunta sa mga sinihan, pagbabayad sa mga sinihan, pag-enjoy ng mga pelikula sa sinihan. Ito nga yung Inconvenient Love ang unang-unang isinalang ng ABS-CBN at Star Cinema na hindi naman nakakaya kasi ang ganda-ganda ng movie na sinulat ni kaibigan na si Enrico Santos na siya rin sumulat nung pinagpupurihan natin pelikula ni Bella at saka ni JC Santos na latest movie. Yun. But anyway, Enrico Santos at saka si Daisy Kayana nang nagsulat noon na kung saan ang kwento nga nun ay tungkol sa dalawang young lovers na nag-agree na magkaroon ng casual relationship. Ito yung natutuwa pa ako doon sa eksena nandun sila sumabaw ng overpass. And anong tawag dito? Hanggang sa nagkaroon ng mga complication at inabot sila ng expiration date do sa kanilang usapan na inconvenient. Pangalawang pelikula yun ito. Pangalawang pelikula ito ni Bel at saka ni Donnie. And dahil nga sa naging matagumpay yung kanilang TV series na He's Into Her, yun na. Oo. Tapos naging Love is Colorblind yung una nilang ginawang pelikula. And ito na nga itong pangalawang movie na ginawa nila, yung Inconvenient Love, na pinapurihan kamakailan nga bilang Best Asian Feature Film. Film talaga, dahil tatawagin natin silang film. So, ang mga tinalo nito, ito, may kopyahan ako dito. Dinirect ito ni Peterson Vargas, na siya ring director ng very soon nating mapapanood na movie naman ni Catherine Bernardo na A Very Good Girl, kasama si Miss Dali Del Yon at marami pang iba. Di ba? Tare, Peterson Vargas, pang Hollywood ang pangalan nitong director na to. At ang mga tinalo nitong Inconvenient Love dito sa Asian Content Award na to ay ang galing sa Malaysia na si Libay Sampan and Sekula Sampa. Ganun ba yun? And Singapore na Silent Walls. Yan. Diba? 2023 telemovie and Silent Walls 1938 telemovie. Tara yan, 1938. Hindi dumalo or hindi pinunta or hindi napuntahan ni Donnie at saka ni Bel itong awards night na ito yung ceremony na ito 2 weeks ago. And mga kailan to? Today is August. Mga third week ng August na pinarangal ito. At dalawang programa nga, yung isang nabigyan ng parangal yung show ni Vice Ganda na lagi nating napapanood pag Sabado at Linggo, yung ito yung kantahan na may mga namimigay siya ng 2 milyon mahigit. Oo. Everybody sing. Bilang naman siya, basta yun tungkol sa award na yon. Dahil ako, ang sinasabi ko lang naman ay itong Inconvenient Love na talaga namang hindi tayo ipinahiya sa mga tinalo natin. Ngayon, basahin ko lang ito kasi ang ganda-ganda ng speech ni Sir
Ruel Bayani bilang head ng ABS-CBN International Production. Siya yung tumanggap ng award in behalf dito sa production ng Inconvenient Love. At ang sabi niya, and I quote, babasahin ko po, "Thank you, Content Asia. The jurors, I'd like to accept this honor on behalf of our CEO and President Carlo Katigbak, Mr. Chris Gasmen, Zel Martinez, and the men and women of ABS-CBN Films, Director Peterson Vargas, and the entire team of An Inconvenient Love. And lastly, our lead stars, Donnie Pangilinan and Bel Mariano, and their amazing fans from all over the Asia. This is for all of you. Thank you, mabuhay." Yun po ang sinabi ni ni Sir Ruel Bayani nang tinanggap nga po niya yung karangalan na yan, at tinanong nga namin kung meron bang kaukulang pera yan or prize ba na money yan. Sabi, hindi, it's just an honor, a recognition, pero napakabongga kasi nga Asia ang pinag-uusapan natin dito. So yun, masayang-masaya syempre yung mga fans, masayang-masaya yung mga supporters, and narinig nga natin na baka raw, since nirelease ito nung anong natawag natin, November 23, 2022, and anong tawag dito, dahil magkakaroon uli ng panibagong series itong si Donnie at saka si Bel, kauna-unahan naman nilang prime time series ngayong halos nagno-normalize na ang lahat. Parang ang sabi, magkakaroon ng mga hindi man malakihang rerun, may screening na gagawin kasi nga bilang pagpapasalamat din sa lahat ng sumusuporta dito sa Don Bell fans. Why not? Diba? Although napapanood na rin ito namin, napanood namin ito kasi sa Netflix na. Yeah, we have to napanood namin sa Netflix. Pero yun nga, parang bahagi pa rin ng promo nung kanilang bagong series na Can't Buy Me Love, parang gagamitin din tong An Inconvenient Love na to at bilang bahagi, dahil yun na nga papakita dito na bakit ito naging karapat-dapat na naparangalan dito sa Asian Content Award at iba pang mga bagay. O, di ba? Ang saya lang. Kasi of late nakikita natin uli ngayon sa nakakarating sa aming mga chika, very smooth ang pag-tape nila or pag-shoot nila ng Can't Buy Me Love, and in fact may mga endorsement din silang pinagkakaabalahan. And recently nga sa ating FIBA World Cup, yung basketball na kung saan nandito ang iba't ibang bansa na naglalaro para dito sa FIBA World Cup, talagang piniplay ng bonggang-bongga yung bagong sinut din nilang parang endorsement or commercial sa konektado sa Smart na laging piniplay dahil sponsor nga yung Smart, at lalong nagpapatingka doon sa partnership or sa tandem ng dalawa na nakakatuwa lang. Plus, meron pa silang endorsement na food naman, banggitin ko na yung Jollibee na sponsor din itong FIBA World Cup. Kaya sa mga nakakanood, sa mga nakaka-relate sa amin, o sa mga nakakanood ng mga nagpupunta sa venues ng Philippine Arena, sa Araneta Coliseum, sa Mall of Asia Arena, talagang makikita nyo doon yung may malawakang in-venue advertisement na makikita mo ang mga mukha ni Donnie, ni Bel, doon sa, at least doon sa dalawang binanggit natin na dalawa sa mga sponsors nitong ongoing FIBA. Ang saya-saya lang kasi kahit sa mundo ng sports, nakikilala sila ng mga fans and supporters naman ng mga basketball na yan, dahil nga nakikita yung at ang ganda ng pagkakagawa pag nakikita mo talagang wow, world class. Kaya kahit makita siguro ng mga ibang players or ibang teams na dumayo dito sa Philippines, ay ipagkakapuri nila ang mga ganong klaseng produkto kasi talaga man ang wow, ang appeal iba. So yun, mula po dito sa amin sa Unbearable Channel, kami nagpapasalamat, kami nagko-congratulate, at higit sa lahat sa mga supporters ng Don Bell, Donnie Pangilinan and Bel Mariano fans,
kung wala kayo, sabi nga ng dalawa, kung wala kayo ay hindi rin naman din sila magtatagal at hindi rin naman din dadami ang mga pinagkakaabalahan nila. Kaya naniniwala tayo, patuloy tayong nananawagan sa kanilang lahat na patuloy natin silang suportahan, alalayan. Sabi nga naman nila kasi isa sila sa mga bagong love teams or tandem na talaga namang very durable. Nakikita natin ang sincerity, nakikita natin ang honesty at nararamdaman natin kung paano din naman sila mag-payback sa kanilang mga supporters and fans. So, yun. Ako na, on behalf of Dondal supporters and mga nagpapatakbo ng mga career nitong dalawang pinaghahanahanga natin, pinamahal natin mga artist, mula dito sa Unbearable Channel, maraming salamat po sa ating mga subscribers, Luzon, Visayas, and Mindanao, especially po yung mga OFW po natin, mga kaibigan at kababayan. At pati na rin po yung mga kapwa Pilipino po natin na mga residents na po dyan sa iba't ibang panig ng mundo, from the US, Canada, Italy, Switzerland, Australia, sa Middle East, Dubai, at kung saan-saan pa mang panig, Korea, Switzerland. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ako po ang inyong lingkod, Papa Unbettable, Ambet Nabus. Bye-bye! Have a nice day, wonderful day. Congratulations ulit! Congratulations for winning the Best Asian Feature Film, Inconvenient Love, Dondel.